Network Entertainment. The majority of the workers that we're talking about are those who are actually, being employed and maybe, I don't know, underpaid or something. Yeah. Diba? Yeah. Malamang underpaid sila. Yeah. Kasi I think, hindi lang naman sa Pinoy ito eh. Kahit sa ibang bansa, pag tinanong mo kung underpaid sila, sabihin nila, underpaid sila. Oo. Kasi we'll always want more eh. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host, si Zar de los Reyes, ang Senior Recruiting Manager or Career Coach. Pero Upwork expert din siya. And, Zar, teka, gusto ko lang batiin na magsa-stand up ang iyong mami sa Wicked Dogs, BGC, no? By the time na mapapakinggan nyo to, tapos na yung performance ni Tita Babes. Yeah. Oo. So, ano masasabi mo? Dahil nakita mo siya nag-practice na, nag-open mic. Nakakatawa naman. May mga natawa naman sa kanya. Oo. 'Di ba? Meron pa nga siyang naaway na host. Yung bagong niya, sinabi, One moment. Pero mga Immortal, Yan. ang topic natin kasi ngayon, kung ano ang mga ugali ng mga empleyado according to studies. Pero bago yan, please follow us on our social media accounts, rate the podcast, leave a comment, share the podcast episode, tsaka yung podcast mismo sa mga kaopisina ninyo. Meron tayong Facebook group, meron tayong Discord group, and si Zar meron ding LinkedIn. Yeah. So you could go to LinkedIn. Very active ako sa LinkedIn. So Zar de los Reyes 1. And then you could go to my other social media pages. It's my other office PH. Also, my free career coaching. Just leave a message dun sa Underpaid FB page. At sasagutin kayo ni Eloy, yung assistant ko. Pero kung gusto nyo ako magbigay ng career coaching sa inyo, pwede namang i-request yan. Oo. Well, bibigyan ko sila ng mga suggest mo? Like for example, mga motivational lines. Kagaya ng, kung naghahanap ka ng sign para mag-resign, ito na yun. Mag-resign ka na. Kung ang pangalan mo ay Jeffrey, Tomas, mga Raquel, mag-resign ka na. Yun. Like paano kung tanungin sa'yo, in love ako sa coworker ko, anong sasuggest mo? Mag-resign ka na para maligawan mo. Hindi kasi bawal yung magkarelasyon sa loob ng opisina. Oo, tama. Diba? Bawal yun. Napaka-unprofessional. No? Pero meron kaming Suplado Motors. Please follow us sa TikTok, sa Facebook, Instagram, sa YouTube. Mag-subscribe kayo. Pati sa podcast na rin na ito. Maliit na bagay yan sa inyo pero sa amin, malaking bagay yan. At saka kung gusto niyo magpa-interview, kung may car kayo o wala, kung may motor kayo or wala, pwede namin kayo interviewin. Fun. Oo, masaya. Masaya yung mga interviews namin lalo na sa TikTok. Ay, nako. Sige. Ipapakilala ko muna yung mga guest natin, Zar. Sila ay taga The Fourth Wall. Alam mo kung yung ibig sabihin ng fourth wall, pag nagbabasa ng comics, nanonood ka ng TV sitcom, yung mga movies, yung kinakausap yung audience. Totoo yan? Totoo yun. Okay. Oo. Maniwala ka sa akin. Kasi gusto ko tanong sa kanila eh. Baka mamaya mali yung sinasabi mo eh. Research and analysis firm ang The Fourth Wall. Pero from the Pinoy's perspective ito, kasi mga research firm na nakikita mo galing sa ibang bansa, puro Western. Oo. Ito, sa Pilipinas. Oo. Yun. So papakilala ko na mga kaibigan natin, si Bryle Bae and Day Lee. Hello. Welcome to the Underpaid Podcast. Welcome. Thank you for having us here, no? Thank you. Ito si Bryle, yung naka-blue. Si Dale, ito yung naka-black. So, ikwento nyo sa amin ibig sabihin ng fourth wall para maniwala si Zar. Actually, tama naman. Tama. Okay. Diba? Wow, galing naman. Credible. Oo naman. Maniwala ka sa akin, host ako ng Underpaid. O, diba? Yun nga yun eh. Hindi, joke lang. Author of 12 best-selling books. Oo, tama. Diba? Oo nga naman. Host of One News. Tama. Phil Kotse. Tanong nga ng nanay ko, ba't 1PH. madami ka daw kaibigang newscaster? Oh, ano ba tingin niya? Akala niya ano ka lang eh. Ano? Random. So, ano ba ugali ng mga empleyado
yung typical na nagda 9 to 6 na job sa opisina, baka pwede nyo kaming bigyan ng ng brief background. I think kayang-kaya ni Brel yun, no? Siya kasi yung may data sa aming dalawa, eh. No? Yeah. Nice. Ikaw yung Day ang pangalan, pero siya yung may data. Oo. Si Bahe, Day. Based sa sa mga nakalap naming data sa mga research, most of the Filipino employees mahiyain. Yun. Mahiyain. Mahiyain. Alam mo, totoo yun. Oo. Talaga? No? Mahiyain. Kaya pala pagkadating sa sa yung kainan tsaka yung mga inuman, lagi may natitira yung huling piraso ng chicharon, huling piraso ng pizza, walang kumakain eh. Oo. Kakahiyaan, ganun. Oo. And ganun din sila sa ganun din sila sa trabaho. Like kung kunwari meron silang issues sa nila, sa boss nila, kikimkimin lang nila yan. Hindi nila sasabihin yan. Pero sasabihin nila sa opisina. Sasabihin sa kaopisina. Hindi sa okay. boss. Oo. Or kung natatakot sila na magsabi sa kaopisina nila kasi baka ilaglag sila nung office mate sa social media. Ay, popost, magpaparinig. Yung iba dyan, malit magpasweldo, laki-laki ng kinikita, mga gano'n. Ganon. Oo. Mga Finstagram, ganyan. Mga fake accounts. Oo. Yan. Doon sila nagpo-post ng sentiments nila. Mga samaan ng loob nila, So, mga hinaing. bakit kaya ganun? Well, kasi siya parang part na ng kultura natin yan. Yeah. Very Filipino very Filipino factor yung hiya. Oo. And sa tingin namin nanggagaling din yan dun sa pagiging hierarchical ng kultura natin. No, na meron Tama. kasi tayong clear na 'di ba, na ito yung mas mataas sa atin, tayo yung nasa baba, no. So doon ang gagaling yung barrier na yun. At yung barrier na yun yung nagtitrigger nung hiya. Ay, ito, panong Kastila, ganyan na. I think, yun nga yung gusto ko rin sabihin, no? When you look at it, parang objectively, kasi diba Koreano ako. Yeah. Tapos, pag tinignan ko, meron din naman hierarchy sa bansa namin, sa Korea. Diba? Very strong ang hierarchy namin kasi military yung basis ng, Yes. diba, everybody goes to the military. Here naman, from what I see, when I see the data objectively na binibigay ni Brian or yung research namin, is maybe rooting to yung Christianity or yung basically yung Catholic nature of majority of the country, you know. And then you can actually, I think we did a study na it can relate to yung passion of Christ, right? Which is basically suffering is something good. Na if ever you're suffering, it will come out as something that's good in the future. So kumbaga parang dahil religious country rin ng Pilipinas, ganun din tayo. Kinikimkim natin. Kinikimkim. And it's not just naman the Catholic, diba? When you see religions naman, ganun naman. The karma is gonna be good. If I'm suffering now, something's gonna be better. Parang Akala ko dahil nanonood sila ng telenovela, yung mga bida sa umpisa, inaapi. Sa balang araw, maghihigante. Parang ganun, diba? Which is passion then, which comes from the thing, no? And we have to understand then, grabe naging history class, no? Diba the oppression of, 300 years under the Spanish, 30 years under the, Japanese, etc. Which is, there is an oppressive nature na innate siguro, based on our studies na it comes out naturally na. So doon nagsistem. Yeah, it can stem. And that's what culture is, diba? When you say culture kasi, it's something that is being done by a group of people pag wala silang binigyan ng directive. Diba? So parang in the office, pag sinabi mo, ano ba yung kultura ninyo? Hindi yung, hindi, masiyahin kami. What's the pinaka-common na term na okay naman kami dito. Okay kami dito. Or like, malasakit kami. Like, okay. Diba? But when you really dig deep into it, pag tinanong mo, pag wala yung boss mo, ano bang ginagawa nyo? Wala, nagkakape, ganyan. Yun yung kultura nila dapat. Yan yung talaga yung totoong culture. So they're masking that. No? So, kumbaga, pag wala si boss, petics kami lahat dito, wala kami ginagawa. Yan yung kultura talaga ng kumpanya na yan. So pag wala si boss, when the cat is away. Diba? Yan yung diba? The mouse will play. Alam mo ako, hindi ako nahihiya. Hindi ako ganyan. Kasi mga boss mo Amerikano ako very assertive. Hindi, maski na yung mga boss ko Pinoy, very assertive ako. Pero feeling ko kasi dahil yung nanay ko, kilala mo yung nanay ko, di ba? Oo. Feeling ko dahil sa mom ko at saka sa mom niya. Yun ang mga anak ko. Pero may lahi kaming Indian eh. Talaga? 5'6"? Ganon? Hindi. Hindi, pero oo nga. May lahi
Lagi kaming Indian. So, Oo. pasweldo mo, hulugan. Hindi. Salbahe ka, Stanley. pero I mean, it's interesting no when you see that. Kasi if you have data on this, I know you have. It's just that hindi ko ma-pull out. Yeah. No? Is people like you would be the people who would be coaches, diba? Who would try to Yeah. veer out on their own to do other things. Oo. Pero like Stanley said na, you know, the majority of the workers that we're talking about are those Yeah. who are actually, you know, being employed and maybe, I don't know, underpaid or something. Yeah. Diba? Yeah. Malamang underpaid sila. Yeah. Kasi I think, hindi lang naman sa Pinoy ito eh. Kahit sa ibang bansa, pag tinanong mo kung underpaid sila, sabihin nila, underpaid sila. Oo. Kasi we'll always want more eh. Mm-mm. Diba? Yeah. Oo, yun. And if they don't know, I think Brel tried to remind me of which research is this. Pero when they don't know what they actually want, they will always blame the salary. Yeah. Totoo. Yeah. Yeah. So we did the research. Ano yung pinaka, when we dug deep, ano ba yung pinaka nasa taas other than salary? Motivation yun. At saka sa leaders, ganyan. Yeah, it's really, they rather stay because of the leaders, not because of the salary or something like that. So Yeah. kumbaga malaking bagay sa kanila yung managers nila, yung mga boss nila. Yung At mga relationships. kasama nila. Sama. Colleagues. Oo. So ganun nga, very Pinoy eh, no? Talaga importante, Oo. kailangan kasundo ko lahat, masaya Family. dito, Oo. di ba? Diba? Oo. Kasi yung nag-resign nga yung teammate ko dati, lahat kami nag-resign. Halos lahat nasa team. Parang tropa-tropa eh, no? So, sinundan ko siya. So, Very Pinoy rin yung ganun. Yung parang, uy, sama ka na lang sa amin, sabay tayo mag-apply dun sa ganitong kumpanya. May ginawa kaming research about dyan. Talaga? Ang tawag dun is chain resignation. Oo. Na pag may isang nag-resign. Si Ma'am Shi. Oo. Oo. Si Ma'am Shi. Si Ma'am Shi. Oo. Yung likeable, di ba? Yung Oo likeable. naman. Oo. Likeable. Oo naman. Pag hindi mo like, bahala ka sa buhay mo, di ba? Pero yung likeable, susundan mo talaga. Yun. Parang pag may isang umalis, like si Ma'am Shi, malaki yung chance na yung mga kasama niya aalis din kasi they would feel first sad and at the same time anxious kasi yung kasama nila sa grupo umalis na. And hindi na nila nakikita yung future nila. Oo. dun sa Leader pa naman kumpanya. nila si Ma'am Shi. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Yung sa kumpanya, yung mga empleyado, sino yung tinitingala nilang parang leader na anong qualities ang hinahanap nila? Kasi parang yan eh, sa tropa-tropa may isang leader eh. Sa opisina parang may ganun din. Anong qualities ang hinahanap nila? Dapat ba lagi nang lilibre? Ganun? According to studies di ba? Oo. Kasi may mga kanya-kanyang paksyon yan eh. Ako anecdotal. Oo. Gusto ko yung nakakatawa eh. Oo. Anecdotal sin wala Oo. namang research. Yung sa inyo, ano tingin nyo? No, but that's part of it, no? Kasi one of the qualities that it says, yung pakikisama or things that you Yeah. do when anything, whether it's comedy siya or siya yung taga-salo ng lahat ng problema sa bahay. or oo. sa ano. These are the Pakikisa. things na parang, in a way, people keep calling it malasakit. Pero diba wala Oo. siyang term, I think, that really encapsulates that in English, no? But as long as you're human enough to say that, oh, I respect you as another Yeah. human being in that sense. Ganun yung mga gusto na quality of leader. Na parang, okay, nagawa mo to, mali yung ginawa mo, pero sige, try natin ayusin. Diba? Yeah. Rather than, bakit hindi mo nagawa to? Or, Yeah. nung panahon ko, nagawa ko to. Ah. Bakit So di kumbaga ko parang problem solver tsaka parang mentor type rin kahit na magkakaopisina kayo. doesn't need necessarily solve problems. If they make the problem a joke and then not Actually, solve it, oo, diba? it Parang, doesn't, oo. It's tama just ka naman doon. It's just the feeling of parang
niceness. Yeah, right? yeah. Niceness So of kung that. parang if they make you feel good, yung mga nice sila sa'yo, actually, yun. yung mga yung masama loob mo, napapatawa ka Yeah. niya and all. Oo. Parang yun yung parang titingala nila, they respect you for that. Oo. Hindi yung parang kaopisina na medyo nagkamali ka, pang ilang sablay mo na yan dito tapos paparinig sa boss. Pero pag joke yun, okay Okay, lang. okay, Pero joke hindi, yun. Oo. wala na, diba? So, Kung ikaw Stanley nagsabi, ano kaya? Hindi, Likeable ba? joke na di ba? O maiinis sila sa'yo? Ang dami ko ang jokes kanina kay Oo nga, tuwan-tuwa. Tawang-tawa Bida ka to na, kanina bida ka na. Oo eh. pero hindi mo alam kung tumatawa siya dahil ikaw si Stanley G. Hindi ko naman in-expect na kilala niya ako. Yung mga jokes talaga. Kanina nga, Ganun. hindi mo siya kilala. Daan-daanan mo lang siya. Naiya ako, akala ko podcaster eh. Hindi, akala ko Actually, talaga. Oo. mga 30 minutes. Mga 30 minutes. Oo. Magkaharap lang sila. Akala ko podcaster, naiya nga ako eh. Actually, sorry, Busy pa, nakaharap sa laptop Oo. Oo eh. Parang Kasi di minsan yung mga namamansin. tumatambay dyan. So akala ko rin, kaya 30 minutes. So, anong podcast sa tingin niyo? Parang iniisip ko horror podcast, mga ganun. Sample nga. Wait lang. Iniisip ko Bakit talaga. horror? Iniisip ko parang horror podcast. Sige nga, sample nga. Kunyari, nagkukwento ka na nakakatakot. Hindi, pakita mo muna sa kanya. Baka hindi siya aware kung ano yung mga horror podcast. Hindi, para mga Regal Shocker nga, gawin mo nga. Dapat mag-iba yung sound mo. Hindi, yung kwento lang. Yun. Magbigay ka ng example. Mga voice ang mas maganda. Okay nga. ibahin mo yung voice ibahin mo boses mo. Ayan, sample. Sige, akin. Ayan, Kunwari, witch ka or manananggal ka kung may... Ayan, oo. O, diba? Parang tawa ng yun di ba? Paano mo naman nalaman tawa na? You get out. Tumatawa ba, Ritis? Hindi, ganyan. Parang sila, sila Romy Diaz di ba? George Estrega. Yan di ba? Kilala mo si George Estrega Bakit alam mo? Oo nga. Sandali lang. Oo. Alam mo, ang weird Meron kasi... nga siyang quotable quote si George Estregan. Alam mo yung matalinhaga niyang sinabi. Ano? Basta mabango, kainin mo. Hindi ko alam yan. Alam mo ba nakakapagtaka dito? Sinabi niya kanina high school siya ng 2010. Oh. So kung George Tregan, di ba dapat ka-age natin siya? Nasa 40s dapat. Hindi, Pero imagine mo, kilala niya si George Tregan. Teka, ano ba mga pinapanood mo nung araw? Ano ba yan? Ano ba nasa ilalim ng kama ng tatay mo, ha? Parang, alam mo ba, yung pinsan ko, may movie siya with George Tregan. Pero siya yung anak ni George Tregan. Walang pinapalampas yun eh. Kahit apo niya eh. So, sobra ka naman. Hindi, grabe pero Basta sa pelikula, dude, di ba? yung pinsan ko, siya doon, sa anak ni George Tregan, ang pangalan ng movie, Nene. Lika rito, Alam mo ba, nagtaka ako, bakit, kasi prep ako noon nagtaka ako, bakit sila, nanonood ng movie ng cousin ko? Ba't hindi ako sinasama sa theater? Kunyari, ang karakter na tatakutin mo si Nene, paano mo sasabihin niya na ikaw si George? Ang hirap naman Hindi, para horror podcast nga eh. With the tawa and the Bigyan mo siya ng linya. Oo Parang nga. Tulungan mo siya. Ito ang dialogue mo. Okay. Pero lalagyan mo ng tawa. Nene, mabilis lang to. Dagdagan mo. Gusto mo bang sumikat? Nene, mabilis lang to. Tapos gagawin mo horror? Oo, yan. Parang baka ma-cancel ako hindi, dito. kasi Hindi. horror podcast nga. Oo, yan. Horror? Ano ba iniisip mo? Tatakutin mo nga eh. Oo, yan. Tsaka baka ma-discover ka. Sabihin natin kay Alan at saka kay Philip at saka kay Ina. Ito yung line mo. Nene, mabilis lang to. Okay. Pero horror. Horror. Hindi Saan ka yung tawa? Hindi, mami, saan na maglalagay nun? Sige, susubukan ko. Hindi ka masasaktan pero sigurado ko. Ay, hindi na pwede yun. Sandali lang sila. Hindi, gumagana. Hindi, tama na nga. Kasi ang i-describe niya yung pag-inom ng milk tea. Okay. Kasi paubos na eh. Okay. Isa-save na ba kita? Balik tayo sa market Sige. research. Parang kinakabahan. Sample. Yung unang linya. Sige. Huwag naman yung mga standy mo. Alam mo. Kinakabahan ako dito
Tandaan natin na ang Fourth Wall, it's a respectable company. Okay? Kaya mo nun? Hindi, cultural research din to. Okay. Oo, yan. Past. Okay, sige. Sige. Action. Alright. Nene, mabilis lang to. Pwede na ba yan? Pwede na ba Si Nene ba yung tumawa? Dalawa yung Parang dalawang karakter. Ang galing no? Diba? Si George sa si Nene. Grabe. Uy, Pwede. Pwede, di ba? Ayan. Pwede. Ay, nako. May sideline nowadays. radio drama. Yan. Talent. Grabe, para to si Kilabot Podcast no? Sasayaw na yan. Magti-TikTok na yan. Mawawalan na tayo ng research director. Wala Wala na. Pwede naman mag-research director, tapos magti-TikTok ka na, Oo, ganun. ganyan. Makakatulong yun sa, di ba, marketing. Habang nakapila ka sa City Hall. Oy, pero dream niya yun. Gusto niya talaga mag-TikTok. Akala ko pumila sa City Hall. Yun, pwede. Hindi na dream yun. Lagi na ba ginagawa yun eh. Sige, susuportahan ka namin, ilalike namin. Pwede to sa Suplado Motors, Stanley. Uy, yung pagpila sa City Hall, it's talent yun Oo naman. Hindi yung Privilege. basta-basta. Oo. Nakabilad ka sa araw, pero siya nagagawa niya ng mabilis. Oo. Oo, kaya nga sabi sa'yo mabilis lang to. Di ba? Yung mga iba nga, kala niya politiko siya eh. Oo. Pinagkamala na si Drillon Talaga? Oo. Anak ka ni Drillon o ikaw si Drillon? Ako daw. Ikaw! Grabe. Parang Sige iba nga, na yung pinapag-usapan natin. Sige nga, gayahin mo nga yung boses ni Drillon. Mahirap. Malalim yung Malalim, Actually, medyo, no? Para kang apo ni Drillon, hindi ikaw si Drillon. Medyo lang. Hawig lang. Oo, parang magkatabi sila, baka pagkamalang mag-ama. Pati sana umakting ka na oo, ikaw si Drillon. Oo nga. Drillon, oo. Malay mo, diba? Oo. Ano ba, Malay suot mo? Nakabarong ka ba? Naka-yellow ako eh. Dilawan ka kasi. Balik na tayo sa ano. Sige, Pero gusto ko i-connect. No? Go. So diba parang ganito, nagkakatuan tayo, sino-joke natin siya. Oo. May mga tao talaga, because nahihiya sila, diba? Hindi nila sasabihin, oy, tama na, medyo na-hurt na ako. Alam ko kamukha ko si Uy, Drillon, na-hurt pero... ka ba? Hindi, siya yung nagsabi. Oo. Pero yun nga minsan ganun Tapos bukas may resignation letter. May mga ganun. Tama. Tapos magtataka yung mga leaders, siya yung may gusto. Oo. Nakikitawa siya. Nakikitawa siya. Yeah, But ako yung na Oo. So, Tama. madaming ganun. Madami nga. And then also na parang, which also brings back to, diba, ang dami nagsasabi na pamilya tayo. Pamilya tayo sa kumpanya. Oo. Which is a good thing and a bad thing, no? But at the same time, pag pamilya ka, ang problema doon is yung sa mga jokes na ganito, okay lang. Diba? Yeah. Pero baka ma-hurt. Hindi sasabihin. Oo. Diba? Tinatago nila. Yan. Tapos, and then also at the same time, dahil pamilya siya, let's say, underperformer siya or good performer siya, hindi pa rin siya ibabase sa performance niya. Yeah. Ang ibabase sa is family tayo. Loyalty. 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 Kahit hindi ka magaling, okay lang, ikaw na yung HR director or something like that. Parang, Yeah. So there's a good and a bad thing. Oo. But one of the bad thing is, naalala ko, because based on our research then, yun din yung lumabas. Yeah. Na meron mga, akala ko, yung mga subordinates ko, okay na ito yung ginagawa ko, and gusto nila na parang iron Masyadong fist. comfortable. Comfortable or iron Oo. fist or any kind, no? Tapos malalaman nila na hate pala. May group Oo. chat pala na parang Hindi ka kasama, boss. ganun. Oo. Tama. Yun naman yung Kaya pala napikon yung office mate namin dati. Kasi Bakit? Anong ginawa tinatawag niyo? na siyang Jimmy Neutron. Paulit-ulit. Jimmy Neutron. Tapos sino pa yung mga malalaki ulo? Megamind. Oh, yan. Megamind, ganun. So napikon siya one day, nag-walk out siya. Oo. Pero akala nila nag-enjoy siya na tinatawag siya Jimmy Neutron. Hindi naman pangit si Jimmy Neutron eh. Pero malaki ulo niya. Oh. Buhok malaki lang kasi yung ulo. Buhok lang yun Basta malaki ulo niya kasi. Ayun. Literal or... Literal. Okay. Malay ko pa. Okay. Kasi nandito si Stanley kaya Bakit na ibang naman? ulo Oh. So Oh. ito ang in summary,
ang ugali ng empleyado is non-confrontational Yeah. Tama. sa Pilipinas. Paano pagka kunyari gusto nila ma-promote? Gusto nila ng salary increase, hindi rin nila sasabihin yun. Usually, Diba? hindi, Usually. no? Yeah. Tapos pagka kunyari pinromote, papalabasin niya na, hindi naman ako may gusto nito, kayo naglagay sa akin sa posisyon na ito. Parang ganun, di ba? Di ba, minsan yung mga politician, ganun din eh. Hindi ko naman gusto po tumakbo, pero dahil gusto ng taong bayan, tumakbo rin ako, ganyan. Kahit na deep inside, gustong-gusto niya. Yeah. Di ba? So, usually scapegoating yung tawag dyan. Or may ibang Yung mga rason. pa-humble effect, mga ganon. Actually, Kunyari, pinuri, thank you, Bryle and Day, kasi kayo gumawa ng Oo. project nito, naging successful. Uy, hindi naman. Hindi naman. Tsamba lang. Ganun. eh, paano Stanley kapag ikaw? Ano? Tinanong ko, ay sinabihan kita, uy Stanley, ang gwapo mo. Eh, buti naman alam mo. Joke Matagal lang, na. joke Matagal lang. na. Ngayon Joke mo lang lang. nalaman. Oh. Wala, iba to eh, iba. Yung ba yung Filipino-Chinese culture? Hindi. Hindi. Kapal na ng mukha yan. Oo. Pero ang Pinoy mahilig mag-joke ng ganyan eh. Yung papahangin, di ba? Mahilig mag-ganyan ng Pinoy. Pero pag totoong nandyan na si boss, medyo nahihiya-hiya na. So, iba yung pagka-flex sa harap ng boss, yung tinatawag na flex, di ba? Pero may pa-humble flex Yeah, din, yeah, di ba? yeah. Oo, Pa-sim flex, di ba? Oo. Pa-sim flex. Parang medyo #blessed, mga ganon. hashtag Na blessed. parang, or gagawin nila sa Facebook, magpo-post sila ng mga achievements nila. Tapos magpapasalamat sa mga tao. I couldn't have done it with you. Yeah, guys. yeah. Oo, salamat sa inyo. Yeah. Pero, ang bottom line, gusto niya magyabang. Tapos yung mga subordinates niya, sir, hindi naman kayo lahat to. Oo. parang, ikaw post ka ng post Nang sinishare ko lang. Oo, tingnan mo nga. Share lang ako, hindi ako yung nagpo-post na ako hindi ka mismo. nagsa-thank you. Ganon. Share lang. Pero, ang Pinoy, pag pinupuri, hindi sir, kayo lang. Pag sumablay ang ka-opisina, lahat din ganun. Hindi, siya yung may ikaw kasalanan niya yan, di ba? Tuturo lahat, di ba? Dahil traffic eh. Walang kinalaman. Bakit ang Pinoy hindi umaamin sa kasalanan pag may ginawang sablay sa opisina? Oo. Brel, ikaw yung Pinoy dito. Hindi lang yan sa empleyado, pati sa boss. Bakit hindi sila masyadong umaamin? Parang ang hirap para sa kanila mag-sorry. Yun. Hindi, kasi culturally, kasi lumaki tayo dun sa notion na pag nagkamali tayo, parang isang malaking big deal. Oo. The way we see mistakes is not as an area for improvement, but judgment sa natin, sa pagkatao natin. Kaya doon tayo lumaki sa ganung doon na prime yung mindset natin. Kaya every time na nagkakamali tayo, sa halip na tanggapin natin o tingnan natin siya bilang chance na mag-improve, hindi. Parang kabawasan sa yun, sa pagkatao. Tsaka parang sa Pilipinas kasi yung sa company, pag sumablay ka sa trabaho, pwedeng ibala sa'yo ng mga boss in the future. Diba? Ganon. Tatanim ng parang sowing the seeds of, I don't know, ano ba tawag? Tsaka parang may punishment na kasama pag nagkamali ka. Like sa bahay, di ba, papaluin ka. Yun, ganon. Ng tsinelas, Sinturon. sintaron, atlas. Dito may memohan ka pag sa opisina, di ba? Oo. Ganon. Yeah. Pero bitin na bitin tong kwentuhan natin, dapat Zar may part 2. Oo. Para naman mapag-usapan Gusto ko lang part 2 ng Horror. Ay nako. Sa susunod na episode, yung part 2 yung kasunod nung sinabi ni Nena kay George. Nene. Ay Nene, di ba? Kay Nene, di ba? Grabe, pati si Nene tumawa, parang dalawang masamang tao na nagsama no? Grabe. Pero salamat Fourth Wall, kay Bryle and kay Day at Zar. Ito sa next episode natin yung part 2. Ugali naman ng mga boss para pantay tayo. May ugali na empleyado, may ugali ng boss, di ba? Follow us in our socials at syempre sa The Fourth Wall sa Facebook. I-follow nyo rin. Kasi natin yung mga analytics nila. Pag-uusapan na rin natin sa next episode yung tungkol sa office ninyo. Okay? Maraming salamat kay Sir Alan kasi sila nag-refer sa atin sa Fourth Wall. Tama. Salamat. At sa mga listeners natin sa Underpaid,
Mag-comment lang kayo sa Discord and sa Facebook group natin. Leave a comment, give suggestions at babasahin natin in future Office episodes. confessions. Yan, yung mga suggestions nyo sa amin, pati mga comment nyo. Okay? Yeah. So for Bryle and Day, kay Zar de los Reyes, I'm your host Stanley Chi and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.